Hi guys, good morning. Kagigising nga lang pala namin ni Aya dito. Nag-uunat muna kami bago kami bumangon. Dito nga ay pinabangon ko na si Aya para magising naman ang kanyang pagkatao at buti naman ay good mood ang kanyang umaga. Nagkulitan muna kami dito bago ako mag-asikaso. Maliligo na kasi ako. Kulayan ko nga dito muna yung buhok ko bago ako maligo para pag sinampo ko hindi siya maganit or magbuhol-buhol. Pagkatapos nga niyan, pumunta na din ako sa CR. Nagulat ako sa ilaw kasi nagkurap. Akala ko napundi na. Fast forward nga, tapos na akong maligo dito. Pumasok na din ako ng kwarto para magbihis. Pagkatapos ko magbihis ay mag-aayos na ako ng pagmumuka para maging mukhang tao naman tayo. Hindi tayo mapagkamalang mukhang haggard. Kilay, lip tint, blush on lang naman yung nilalagay ko sa mukha ko para magkaroon ng buhay nang hindi tayo masabihang stress sa life. Pagkatapos niyan ay tinawag ko na nga din si Aya sa bahay ng lola niya kasi lumalabang pa. Sabi ko sa kanya dito, magpakilala siya sa vlog kasi yung pinakilala niya yung laruan niya. Nakaalis na nga pala kami ng bahay niyan. Syempre, bago kami pumasok sa work, mag-aalmusal muna kami. Diyan lang naman sa may Kalapit Barangay, malapit lang. Dito nga ay on the way na kami sa paglolomihan namin. Kaso, bigla kong nakita itong mga puno. Parang ang ganda-ganda nila for today's video. Charis lang. Lagi kasing tanghali kung magising itong above na ito hindi tuloy nasisilayan ang ganda ng kalikasan. Ito namang anak ko ay gusto daw maghugas ng kamay. Kaso nai-stress naman ako. Akala ko walang tubig, yung pala mali lang siya ng pagbukas ng tubig. Pagkatapos nga namin maglomi ay sumaglit lang muna ako dito sa may Osave. Kalapit lang naman kasi ito ng pinaglomihan namin. Bibili lang ako ng mga gamit sa panligo. Kaso, itong batang ito, nagulat ako, may dala-dala ng basket, tapos may mga laman pa. Talaga naman makulit. Fast forward nga, pagkatapos ko mabayadan yung mga pinamili namin, ito nga pabalik na ako ng shop para magbukas. Pag open ko nga ay meron na kagad na customer, kanina pa daw siya nag-aantay, kaso sarado pa ako. Pasensya na po. Ang dami pa kasing ganap ng above na ito sa buhay bago pumasok sa trabaho. Pagkatapos ko sa customer ay nag-check naman ako ng mga message sa page. Pagkatapos nireplyan ko na din sila isa-isa. Wala naman din kasi akong ginagawa kaya ganyan na lang ginagawa ko sa umaga. At dito nga ay naisipan kong picturean yung mga teams na tapos na. Nilagyan ko na nga muna ito ng blurred kasi hindi pa ito napipick up ni customer and hindi pa din naman sila kasi opening day. Habang ako dito pinipicturean yung mga per teams, meron na naman batang nakikisali na para bang siya ang amo ko at tinuturuan pa ako ng tama at mali. Pero sa totoo lang ay gusto lang talaga niyan sumama sa picture. Pagkatapos niyan ay inasikaso ko muna yung customer na nag-down payment. Tapos, chinek muna nila yung uniform nila kasi hindi pa din naman sila makakatubot. Time check nga, is already 6 PM na. Closing time na. Pinatay ko na din yung mga ilaw, sinarado yung pintuan, and hinugot yung mga electric pan. Pagkatapos niyan ay gumora na din kami pauwi ng bahay kasi itong mga kasama ko ay nagmamadali na namang umuwi. Dito na lang kami dumaan sa may New Road para makita din namin yung paglubog ng araw. Pagkahapon, magandang dumaan dito kasi ang ganda-ganda ng view. Paghapon talaga ay madaming tao dito kasi magandang spot ng tambayan. Dito nga ay nagbibideo lang ako tapos bigla akong namangha sa itsura ng kalangitan kasi ang ganda niya Pagka-uwi nga namin ay nagtatakbuhan na itong mga kalaro ng anak ko na akala mo ba ay isang taon silang hindi nagkita, akala mo din hindi mga nag-aaway sa araw-araw. Pagkatapos nga ay dumiretso na din ako dito sa may kwarto, binaba ko na din itong pinamili namin kaganinang umaga. Niloloko ko dito yung kapatid ng asawa ko, sabi ko ang hirap pala maging vloggerist, kailangan naka-video bawat galaw mo. Pagkatapos ko nga ay nagpalit lang ako ng tsinelas
class at i-check ko yung anak ko kung ano ang ginagawa. Pagkakita ko nga sa kanila ay mga nakatambay pala sila sa tulay. Fast forward nga, ito nga ay bahay ng biyenan kong lalaki. Inaya kasi ako ng biyenan kong babae na dito daw kami maghapunan. Habang inaantay namin maluto yung pagkain, ito nga kumanta muna ako dito. Pasensya na po sa nakarinig ng boses ko. Sana hindi ko nasira yung araw nyo. Charis! Kanta ba yan o nagpapabasa? Charot! At dito nga ay tapos na din kami mga kumain kaya ayan nagpapahinga, nagpapababa ng kinain. Nakauwi na nga pala kami dito at nakapaglinis na din kami ni Aya. Dito nga ay binibihisan ko na siya. Pagkatapos kong bihisan si Aya ay inayos ko na din itong pinamili namin kaninang umaga. Nilagay ko na din sa lagayan namin ng mga pagkain para hindi naman nakakalat dito sa kwarto. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Bukas po ulit.